Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-37 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang pagpili sa mga prinsesa mula sa mga saknong 1,286 hanggang 1,333. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Kinabukasan, ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan. Sa kanyang pagpasok sa palasyo, napansin niyang lahat ay nakangiti, pati na ang may sakit na hari. Nagtaka si Don Juan dahil sa kabila ng kalagayan ni Haring Salermo, makikitang masaya ito. May mahalagang ibinahagi si Haring Salermo kay Don Juan, ang panahon ng kanyang gantimpala. Dinala siya sa 3 kwarto na may butas sa mga pinto kung saan makikita ang hintuturo ng mga prinsesa. Sa kanya na ang desisyon kung sinong prinsesa ang pipiliin niya. Hindi niya pinili ang una at pangalawang silid. Sa huli, si Don Juan ay tumungo sa ikatlong silid dahil sa napansin niya ang putol na hintuturo na siyang tatak ni Maria Blanca. Nagulat si Haring Salermo sa napili ni Don Juan, ang kanyang bunsong anak na si Maria Blanca. Bagamat hindi niya ito gusto, wala siyang magawa kundi payagan ang kanyang anak na sumama kay Don Juan. Ngunit, may bagong balak ang hari. May kasulatan ng hari na naguutos na ipapadala si Don Juan sa Inglaterra upang pakasalan ang kanyang bunsong kapatid. Binalaan niya si Don Juan na kamatayan ang kaparusahan kung hindi siya susunod. Nang malaman ni Maria Blanca ang plano ng kanyang ama, nagdesisyon silang tumakas. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan sa palasyo at nakita niyang masaya ang hari kahit ito'y may sakit. Ibinahagi ni Haring Salermo kay Don Juan ang gantimpala at pinili ni Don Juan ang tamang prinsesa mula sa 3 silid. Pinili ni Don Juan ang prinsesang may putol na hintuturo, si Maria Blanca, bunsong anak ni Haring Salermo. Bagamat ayaw ni Haring Salermo na si Maria Blanca ang makasama ni Don Juan, wala siyang magawa kundi pumayag. Natuklasan ni Don Juan at Maria Blanca ang balak ng hari na ipadala siya sa Inglaterra upang magpakasal sa bunsong kapatid ng hari, kaya nagdesisyon silang tumakas. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang pangunahing tauhan na pumili sa tamang prinsesa at tumakas kasama si Maria Blanca. Haring Salermo. Ang hari na ama ni Maria Blanca na nagbigay ng pagsubok kay Don Juan at may balak na ipadala siya sa Inglaterra. Maria Blanca, bunsong anak ni Haring Salermo na may putol na hintuturo at nakatakdang pakasalan ni Don Juan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanata ay naganap sa palasyo ni Haring Salermo. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Haka, sa pantaha o palagay. Irog, mahal o minamahal. Kinawit, hinila o inabot gamit ang kawit. Lumbay, kalungkutan o dalamhati. Nabunyag, naipahayag o natuklasan. Napatda, napatigil o napahinto. Pumanhik, umakyat o pumasok. Tangkilikin, suportahan. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang desisyon ni Don Juan na piliin si Maria Blanca at ang kanilang pagtakas sa kabila ng panganib ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala at pagsasakripisyo. Ang pag-ibig ay hindi lamang nakabase sa emotion kundi sa pagkilala sa mga tanda at palatandaan ng tunay na kapareha na pinatibay ng tiwala sa isa't isa. Ang pagharap nila sa balakid ng hari ay patunay na ang pag-ibig ay hindi natitinag ng kapangyarihan o takot. Sa kabila ng kapangyarihan ni Haring Salermo, nalampasan ni Don Juan ang mga pagsubok sa pamamagitan ng karunungan at mapanuring pag-iisip. Ipinapakita ng kwento na hindi lahat ng problema ay nalulutas ng lakas o dahas. Ang katalinuhan at pag-unawa sa mga sitwasyon ay nagiging susi upang malagpasan ang mga balakid, kahit pa mula sa mga makapangyarihan. Ang pagtakas ni Don Juan at Maria Blanca ay sumisimbolo sa kanilang pagnanais na makalaya mula sa mga panuntunan at kontrol ng kanilang mga magulang, partikular ni Haring Salermo. Ipinapahiwatig nito ang mahalagang mensahe na bawat isa
ay may karapatang pumili ng sariling kapalaran. Ngunit kailangang maging responsable at harapin ng may katapangan ang mga desisyong pinili, anuman ang kalabasan o maging bunga nito sa hinaharap. At diyan nagtatapos ang ika-37 kabanata ng Ibong Adarna, ang pagpili sa mga prinsesa. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.